almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. What's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Kita ninyo, si Trilling mga kabayan, si Trillanes. Iba na mga kabayan na pinagsasabi nito. Siguro napag-isip-isip nyo, tututang ina, wala akong mapapala dito sa huwadkom ng mga wala rin ako mapapala din ni kay Bungit. Nag-iba na mga kabayan ang pinagsasabi nito dito sa interview na to ni Trillanes, na sinasabi nito ang plano ng Malacanang mga kabayan na pagka hindi na impeach si BP Sara ay tapos na ang maliligayang araw ni Bungit mga kabayan. Yan ang sinasabi dito ni Trillanes. Siguro na pagtanto-tanto nito mga kabayan na wala pagkaring mga aking pinanigan at kinampihan ay wala tayong mapapala dito, lalo na sa huwadkom na wala nang ginawa kundi sisihin ng mga Duterte. Kita nyo yung mga ilang pare, yung mga ilang pare nag-file na rin ng pangatlong impeachment mga kabayan. Hindi umuubra yung dalawang impeachment, pinangatluhan pa wala na, finish na mga kabayan. Kailangan lang madali na ma-impeach ang Vice President, kasi pagka hindi yan na-impeach mga kabayan, mawawala na yung momentum ng mga ginawa nilang paninira sa Vice President. Kaya kailangan talagang hapitin ang pagpapile ng impeachment. Kita mo si Trillanes mga kabayan, nag-iba na mga pinagsasabi na finish na mga kabayan. Kailangan talagang ma-impeach si Vice President. Yan yung plano na sinasabi nito ni Trillanes. Kailangan na ma-impeach ang ating Vice President nang panatag ang kalooban ni Bungit na hindi siya matanggal sa puwesto. Tapos ang mga maliligayang araw mga kabayan, ito naman si Trillanes mga kabayan, alam niyo naman yan ipabali-baligtad kung saan makikinabang doon, sige, sa kanyang personal gain mga kabayan. Yun. And ito yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Okay. Doon kasi sa panahon ni idagdag ko lang, Christian. Doon kasi sa panahon ni Pinoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang Pero ngayon meron kaya yun ang danger. May mga disgruntled pa.